beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan ninyo yung kanyang opinion mga kababayan dahil meron pa ho akong ipapakitang iba. Sabi ko nga, iba't ibang kaparaanan pinapahayag na ng ating mga kababayan kung paano sila ay magpakita ng kanilang mga opinion, pananaw at hinaing sa mga nangyayaring bagay-bagay na kanilang tinututulan. Oh, pasok! Paring dyan! Pasok! Kaya ho merong mga namimihasang politiko na gumawa ng mga katarantaduhan, magnakaw sa gobyerno, magpapatay ng tao, dahil ho merong mga grupo ng mga tao na sumusuporta sa ganong masamang gawain. Nako. Nakakalungkot ho dahil ito ho ay religious group pa. Imbis ho gabayan Nako. ang mga politiko na kanilang inendorso Correct. na gawin ang tama, gawing numero uno ang mga Pilipino sa kanilang prioridad. Correct. At huwag makipagniig sa China. Correct. Unahin dapat ang interes ng mga Pilipino. Pero Tama. bakit tila baga pinagtatakpan? Ayaw nilang panagutin ang vice-presidenteng una, binalahura ang Department of Education, Correct. nilustay ang pera ng taong bayan, Tama. nagmura, Correct. at gustong ipapatay ang ating Pangulong Marcos, Opo. at marami pang anomalya na kinasangkutan nito. Dapat ho, imbis na sabihin na harapin mo yung mga bagay na ibinabato sa'yo, yung mga aligasyon na ibinabato sa'yo, gusto pa nilang ipatigil yung mga paglilitis na gagawin. Nako, yun naman ang hindi uubra kaya nga marami ulitin ko. Sa inis ng mga tulad ni Paring Jan, mga kababayan, marami na nagpapahayag ngayon ng kanilang pagkadismaya. Ang pagkainis nila sa mga Duterte at grupo ng mga DDS, nadadamay ngayon ang Iglesia ni Cristo. Opo. Ay, naku, dagsang gasat. Tuloy. At sinasabi na ito daw ay magiging sagabal sa pag-unlad. Naku. Kailan pa naging sagabal sa pag-unlad ang pagtama ng mali? Correct! Yun na nga yung sinasabi namin paring dyan eh. Kailan naging tama? Alam niyo, gusto ko to. Oh, 'di ba? Ang pagtatakip. Oo, 'di ba? Nang mali. Nako, mga si Argo nandito. 'Di ba? Oh, tuloy. Kailan pa naging sagabal sa pag-unlad ang panagutin ang mga kriminal, ang mga politikong gumagawa ng mali? Correct na naman tayo dyan. Correct. Tanong ko ho yun sa inyo mga kababayan dahil basag ho ang itlog, ang pula ng itlog ng mga taong ito. Naku, basag daw ang... Naku, ibig sabihin daw basag ng itlog, mga bugok, mga kababayan. Oh, sige tuloy, parang dyan. Nakakalungkot ho dahil may mga taong grupo, religious group na protector. Naku, protector! Protector daw, Argo. Ethely Solis, Miss Au, Elena Chi, nako! Evangeline Sanchez, nako, protector daw. Ng mga tulongges na politiko sa Pilipinas. Mga tulongges, wala nang iba kung hindi yan. Sino? Sila Sara Duterte at tatay niya at friends. Oo. Tuloy. Sa kabilang banda ho, napagtanto nating lahat na ang kaisipan ng milyong-milyong tao ay kayang diktahan ng isa o iilang tao lamang. Ito yung pinakita ng Iglesia ni Cristo eh. Nako, yan na, binanggit na Iglesia ni Cristo. Nako po, Diyos ko. Alam nyo sa ganitong mga pagkakataon na pambabatikos, mga kababayan, okay to. Pero po yung ilan nating mga kasama, medyo hinay-hinay naman kayo. No?
Yung mga ganitong banat, medyo sa akin pasado. Pero yung minumura, ganun, wag ho nating gayahin yung mga DDS. Pakiusap lang. Ano po, kasi hindi lang ho kayo yung rito, nasisira. Hindi lang ho yung ating sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, maging yung mga ibang maaayos kung magbigay ng kanilang pananaw. Di po ba? Okay lang, murahin nyo si Digong dahil nagmumura din yun. Pero yung mga hindi nagmumura at nagsasalita ng maayos naman, at kahit pa, no? Kahit pasalungat sa ating pananaw, opinion, ay hindi natin dapat ginagawa yun sa kanila. Opo, ha? O, tuloy! Na sila ay pumayag na mag-rally para pagtakpan yung mga katarantaduhan ng mga tolongges na politiko na kanila mismong inendorso. Nako. Imbis na dapat ay sila ay magkaroon ng accountability, sabihin o pangaralan na gawin ng mga politikong kanilang inendorso yung tama at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino, Correct. eh gusto pang pagtakpan. Yan na nga, parang ganun ang lumalabas. Parang gustong pagtakpan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo yung mga mali na nagawa ni Sara Duterte na sabi ko nga siya mismo hindi niya masagot. Di po ba? Para bang dahil hindi ko na kaya, magtatawag na lang ako para romespak. Parang ganun, ano? Parang kantong-kanto lang. Ano? Kapag ka ikaw napaaway doon sa kabilang kanto at hindi mo na kinaya dahil sa dami nila, ang gagawin mo, magtatawag ka. Ganon. At magsusumbong ka ron na naagrabyado ka kahit naman ikaw ang nauna. Parang ganon, mga kababayan. Sa madaling eksplanasyon. Ano po? Oh, eto na. Napakagaling ho, napakaganda hong adhikain yan. Hindi ho tulad sa ating mga Katoliko kung saan may mga pari lamang na nagsasabi o nagbibigay ng gabay kung ano ang dapat gawin at pagdating naman sa pagboto, nagbibigay lang sila ng mga listahan ng mga ugali na dapat nating tignan na nagre-reflect sa mga politikong gusto nating iboto. Correct. Hindi ho tayo nagba-black voting, hindi ho tayo naniniwala sa mga ganong kalokohan. Pero paring dyan kasi, yun ang kanilang kasanayan. At kung hindi ako sigurado kung yun yung kanilang doktrina. O talagang yun yung tuntunin nila o panuntunan nila. Siguro wala tayong magagawa doon. Dahil nga yan ay isang, hindi ko alam kung relihiyon o organisasyon o ano pa man. Bawat organisasyon, merong merong tuntunin, merong mga sinusunod na patakaran. Baka ganon. Kaya, sa sila yon, di ba? Sila yon. Kung yun yung kanilang nakagisnan, wala tayong magagawa doon. Tuloy. Dahil ho, naniniwala ang marami sa atin na hindi dapat diktahan ng simbahan ang karapatan o hindi dapat ito manghimasok sa karapatan nating bumoto. Totoo naman. Totoo naman yung sinasabi, mga kababayan. Totoo. Oo. Totoo naman. Sir Mike, may ahas daw sa Malacanang na gustong pumalit bilang House Speaker. Naku. Purple Heart, mukhang galing sa akin yan. Galing kay Takero ba yan? Kay Takero yan, mga kababayan. Abay, tama naman yung pananaw ni paring John, Kaya nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi lang siya ang nagsasalita. Hindi lang ho ako, at marami pang iba. Yung iba nga radikal di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.